Naubos ba ang pera mo dahil lang sa lindol? Kalma lang, may pag-asa pa para bumangon ulit sa finances. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Una po sa lahat, kami po ay nakikiramay po sa mga taong tinamaan ng kalamidad. Hindi lang po bahay po nasira, pati yung syempre ang pangarap, syempre, at saka hindi lang yung pera naubos. Pero tatandaan nyo, habang may buhay at may pag-asa. So anong gagawin po natin pag tayo magkaroon ng kalamidad? Una, i-assess po natin ang damage. Hindi lang to financially, kundi to ay emotionally. Ang damage po kasi hindi lang po physical kundi yung mental at emotional. Linawin muna natin kung anong dapat nating tamang desisyon. That's number one. Lalo na kung may mga nadisgrasya po. Pangalawa po, isulat po natin ano ang mga prioridad. Lalo na yung mga gastusin, ano po ang kailangan. Pangatlo po, kailangan alamin din po natin ano yung pangunahin na kailangan po natin. Diba? Siyempre, una, yung safety. Pangalawa, pagkain. Diba? At next step po, gamitin po natin ng tama ang emergency fund kung meron. Kaya nga ito po yung halagaan na kung bakit tayo nagtatabi po ng pondo para sa ganitong mga pagkakataon. Kung wala naman po tayong pondo, okay. Pangatlong step po, pwede na tayo lumapit sa mga tinatawag na government assistance program. Natandaan ko nung pandemic po, walang mayaman, walang mahirap. Walang kahihiyan to. Kahit na ikaw ay medyo nakakagaan sa buhay dati, ikaw nagbibigay. At kung kailangan humingi ng ayuda, gawin mo. May mga ahensya na handa na tumulong. Una yung local government. Pangalawa, syempre DSWD. Number 3 po, Pag-ibig Fund po para sa calamity, loan, and housing assistance. Pwede tayong mangutang para tayong mag-rebuild. May GSIS, SSS, calamity loan para sa mga miyembro. At syempre naman po, para sa mga recovery situation, mga LGU. If not po, yung mga nagmamagandang loob para tumulong. Huwag kayong mahiyang humingi ng tulong. Karapatan mo yan para mag-survive ang iyong pamilya. And last but not least, once na settled na kayo, that's the time that you should rebuild. Rebuild, no? So, kailangan kumita tayo ulit, kailangan mag-ipon tayo muli, di ba, para tayo ay makabangon. Again, ulitin ko po, una, ang gagawin natin, i-assess natin ang damage, physical, mental, emotional, and financial. Pangalawa, gamitin po natin ang emergency fund natin. Kung wala, lumapit tayo sa government assistance o mga tao. Pang-apat, mag-rebuild. Friend, hindi mo kontrolado ang kalamidad, pero kontrolado mo kung paano kang babangon. Sana nakatulong to sa inyo. Mga kapatid, tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.